Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang Kikiki. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare na rin po at mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap for healthier and clearer skin. So, kailangan may special soap kayo para sa mukha. Wag yung ginagamit ninyo sa katawan kasi magkaiba ang pH ng facial skin and skin natin all over the body. So, acidic po ang pH ng mukha at alkaline po ang natural na sabon. So, pag na-wash out po yung acidity, mas prone po tayo sa mga pimples, pekas, and other things. So, kailangan yung soap talagang properly blended sa inyong face, no? And it is very affordable po, no? Tayo po ay still extended for our promo para po sa inyo, para ho sa bagong taon 2024. Marami pa ho kasi ang nagte-text at tumatawag. But we do not know until when. So, take advantage. Magpalista na po kayo. Limited lamang po ang ating extension. So, free pa rin po ang ating check-up, urine testing, and blood testing. Pati ho ang ating colon cleansing for your referral. And also, yung atin hong promo package sa detox cleansing with or without vector scan. So, malaki ho ang madi-discount ninyo compare sa original price. Actually ang isang tao pwede hong mag-prepaid ng 4 na detox program plus blood cleansing sa isang taon. Because ideally, for health prevention, every 3 months nyo yan dapat gawin. No? So, marami hong sakit ang mape-prevent at matitreat by simply doing detoxification and blood cleansing program. Yan ho kasi ang very, very basic. Pag ginawa ho kasi yan ng tao, everything else will follow because you are bringing back the body into its normal form and function. Pagka ho hindi yan ginagawa, and detoxification is the missing link between natural and conventional medicine. All people will end up puro ho control and suppression lang ng sakit. Kung detox program and detoxification ang solusyon para ma-address ang root cause ng halos lahat ng sakit, so pag hindi ho na-address ang root cause ng halos lahat ng sakit, ay puro ho tayo band-aid treatment na lamang. Masakit ang ulo, paracetamol. Masakit ang tiyan, omeprazole. But ano ang root cause? Halimbawa, ang root cause ng abdominal pain is parasitism. Hindi ho siya maa-address. So, band-aid treatment lang ho. Control and suppression ang nagagawa natin. That is not the way for cure. No? So, pag sinabi ho natin cure, pag hindi na ho kayo uminom ng gamot, magaling na kayo. But when you stop drinking your medication and nandiyan pa rin yung sakit ninyo, control and suppression lamang po yan. Okay?
And if I were you, choose the one with vector scan because ang vector scan ho, napakaraming benefit yan na magagawa sa inyong katawan. More than 90% ho ang accuracy niyan, plus yan ho ay makukuha nyo agad ang result. At lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, beforehand, wala pa kayong cancer, malalaman na natin if you are a candidate. So, ahead of time, may time pa ho tayo para alisin yung root cause ng cancer. Lalo na rin ho yung may mga lahi ng may lahi ng stroke and heart attack. Makikita na ho kasi natin if barado ang circulation. So, hindi na ho kayo mauuwi sa pagkaka-stroke and heart attack. Even yung may diabetes, mga lahi ng diabetes, mauuna hong magsabi sa inyo sa vector scan na ng diabetes. So, makakapag-cut down na po kayo ng sugar, no? And ang vector scan ho, it catches the body before the onset of diseases. Minsan nga ho, wala pa kayong symptoms na uuna na si vector scan. So, health prevention po talaga ang maibibigay sa inyo. While yung mga annual check-up po natin sa ospital, hindi ho health prevention yan eh. Kasi ho, nagpa-positive ang mga lab test natin. Pagka ho, 75% or more ang may damage na. Like your creatinine, pag tumaas ho yan, papunta ng dialysis ang pasyente. Because 75% or more ng kidney is already damaged. Chest x-ray nyo, sasabihin ba sa inyo ng chest x-ray nyo na humihina ang resistensya ng inyong baga? Hindi ho. Sasabihin niya sa inyo, magpa-positive siya pag may pneumonia na kayo, pag may TB na kayo. Minsan nga ho, pneumonia na, may symptoms na ang pasyente, negative pa rin ho ang resulta. No? So, hindi ho ganun ang vector scan. So, mauuna ho siya. I-alert niya po ang pasyente. And nakaka-detect ho siya ng mikrobyo, so bacteria, virus, fungus, parasite, with its scientific name. Hindi ho niya sasabihin in general na bacteria lang, hindi po. Ganun ko ka-high-tech si vector scan. Yung mga allergens nyo po, na itetest pa kayo sa ospital, isa-isa, hindi po, automatic po sasabihin ng vector scan yung mga allergens nyo, plus yung mga chemical deposit ho na naipon ninyo inside the body since birth, no? Pati ho mga radiation na na-acquire ninyo. So actually ho, wala na kayong hahanapin sa vector scan and wala ho siyang radiation. It is just by frequency or brain waves. And may mga nagtatanong kung ito ho daw ba ay ARDK. Hindi po. Malayong malayo po. And okay. Ang atin hong high-dose vitamin C, which is yan po ang nakapromo nating blood cleansing, panlinis ng dugo. Yan ho ay pagka high-dose, nagkakaroon ho yan ng extra benefit, which is antimicrobial and anti-cancer. When we say antimicrobial, nakapapatay po hindi lamang bakterya, pati na ho virus, fungus, protozoans like amoeba, and parasites. And yung anti-cancer property po, no? So, nabablast niya po yung cancer cells pag kinain niya yung high-dose vitamin C because the chemical structure of vitamin C is very, very similar to sugar. Ang pagkain ho kasi ng cancer cell is also sugar, no? And ginagamit na rin ho ito sa US, sa different hospitals. And pati ho yung mga nagkikimo and radiation, makaka-alleviate ho ito sa symptoms ng yung nausea, vomiting, weakness, yung pagkalagas ho ng buhok, no? So makatutulong ho ito ng malaki at hindi ho ito nakaka-lessen ng effect ng chemo and radiation. Now, our topic for today is about pleural effusion. Ano ho ba ito? Tubig ho sa baga. Marami hong tao ang may ganito na hindi ho alam na ganun.
medical condition ho ito wherein excess fluid accumulates in the pleural cavity. Yung space ho between the lungs and sa chest wall, may space ho tayo dyan. Iba-iba ho ang cause nito, ba't nagkakatubig sa baga ang pasyente. At ang treatment ho, depende kung ano yung underlying cause. So, tsaka ho ganito, kung kayo ho ay sakaling may pleural effusion and ina-advise kayo sa hospital for thoracentesis or tatanggalan ho ng fluid, wag ho kayong magpapatanggal ng isang tanggalan ang dami-dami. Like may pasyente ho kami, bata, na may pleural effusion kasi ho may sarcoma. Abay, tinanggalan ho ng 1 litro agad, namatay ho ang bata. So, kung marami ho yung fluid, kailangan hindi ho one time, big time. So, paunti-unti ho ang pagtatanggal. 500, then 500 uli, cc. Kasi po, pwedeng mag-hypovolemic shock ang katawan. Yun ho bang mabibigla siya? Bigla hong bababa ang BP niyan kasi tinanggalan mo ng maraming tubig. So, syempre ho, buong katawan ang matatanggalan. No? Magsashock ho ang pasyente. Meron pa ho kaming isang adult patient, ganun din po. Bigla-bigla ho yung tanggal. Halos 1.5 yata yung tinanggal. Ganun din ho ang nangyari. No? O, kayo na ho ang umayaw pagka ganun. 500cc lamang ho ang pagtatanggal. Actually, marami na nga yun. Tanggal na lang po uli. Ha? Isa ho sa root cause niyan is infection. Kung matagal na ang pneumonia ng pasyente, matagal na ang TB, and bukol, so pwede hong magkaroon ng fluid build-up. Hindi ho yung immediate. Pag bago lang yung mga TB, pneumonia, bukol, hindi pa ho agad magkaka-pleural effusion. Pag medyo humatagal-tagal na. Heart failure, yung mga sira ho ang puso, pwede rin ho yung mag-fluid accumulation sa baga and sa pleural space. Yung may mga liver disease, yung may mga cirrhosis of the liver, pwede ho yung magkaroon ng imbalance ng fluid sa katawan, leading to pleural effusion. Yung may mga kidney disease, makaka-contribute ho yan sa fluid retention in the body. And pulmonary embolism, blood clots in the lungs can cause inflammation and fluid accumulation. Usually, ito yung may mga deep vein thrombosis sa legs na uuwi ho sa pulmonary embolism and pwede ho mauwi sa pleural effusion. Yung may mga autoimmune diseases like yung may mga rheumatoid arthritis or lupus, it can lead to inflammation and pleural effusion. Of course, trauma or injury. So, yung mga chest injuries, halimbawa ho, car accident, ang nabagok ho sa manibela, yung chest, it may result into pleural effusion. Also, pancreatitis, pwede rin ho, drug reactions, so pwede rin ho as side effect. Lymphatic system disorder, pwede rin ho yan. And nephrotic syndrome, problema ho yan sa kidney that lead to the loss of protein in the urine. So lumalabas ho yung protina sa ihi. Pwede rin ho yung mag-pleural effusion. So risk factor, the older the individual, the more susceptible sa increased likelihood of pleural effusion. Certain medication like yung mga nagki-chemotherapy ho, naka-blood pressure medication, ayan. Smoking can exacerbate respiratory condition, potentially increasing na magkaroon kayo ng pleural effusion. Yung mga sigarilyo ho kasi, bitawan nyo na yan, napakamahal na ho ng sigarilyo ngayon. Pambili nyo na ho yan ng ulam ng pamilya ninyo, pinauusukan nyo lamang po ang inyong baga. So, wala akong magagawang mabuti yan sa inyo. And yung mga may malnutrition, of course, poor nutrition and low protein level, pwede hong makadagdag yan sa fluid imbalance. Yung mga nagra-radiation therapy, yung may mga previous radiation treatment sa chest, pwede rin ho yung mauwi sa fluid accumulation. Yung may mga connective tissue disorder,
So, or lupus. Pwede ho yung mag-pleural effusion. Yung mga may goiter, hypothyroidism, yung hypoactive ang thyroid, pwede rin ho yung mag-fluid retention. At occupational exposure, yung mga exposed po sa asbestos-related industries, pwede ho yan mag-pose ng increased risk of pleural effusion. Although yung mga ganito ho, rare naman ho ito. Yung mga nauna nating binanggit, yun ho ang mas common risk factor. And of course, yung may COPD, like emphysema, possible ho mag-pleural effusion. And yung may HIV and AIDS syndrome, higher risk of course, kasi bagsak ang immune system niyan para magkaroon ng pleural effusion or tubig sa baga. Simptomas, siyempre ho, pag may tubig sa baga, may shortness of breath. So, kinakapuso ng hininga. Especially with exertion, lalo na pag naglakad, ay lalo na ho kung magja-jogging, hindi ho kakayanin. Bukod sa kapos ng hininga, may chest pain din ho, na nagwo-worsen with deep breath or coughing. Of course, may ubo ho. Persistent or new cough, ganun ho, pag may pleural effusion. So, hirap huminga, may chest pain, may ubo, rapid ho ang breathing. So, yung heart rate ho niyan, medyo mabilis din. Reduce ang breath sound. So, during auscultation ho yan, decrease ho ang breath sound on the affected side. Kung saan ho may tubig, mas mahina ho ang nadidinig na breath sound ng doktor. And fatigue, feeling tired or weak, pakiramdam niya laging pagod. And sometimes so may fever, although hindi lahat. So, pwede hong magkaroon ng fever. Or niya. So, ito ho, yung hindi ho makahiga ng flat, kailangan ho may isa o dalawang unan or tatlong unan sa paghihiga. Yung iba ho halos gusto nakaupo. And para ho kasing lunod pag nakatihaya. Kaya ho ang pasyente tatanungin nyo kung may pinipiling posisyon ang paghiga. Usually ho mas gusto nila ang nakatagilid. Pagka ganun ho, para daw lunod pag nakatihaya. So, suspect or rule out pleural effusion. Bukod po doon, pwede rin magkaroon ng swelling, manas ho sa binti or abdomen. Unintentional weight loss, namamayat ho without reason at all. Clubbing of fingers, no? Yung mga fingertips so may appear rounded. Clubbing ho ang tawag dyan. Meron din ho yan sa may cirrhosis of the liver. Pwede rin hong may nausea or vomiting. Naduduwal, nasusuka. Kasi ho, nagkakaroon ng pressure sa digestive organ galing ho sa lungs. Difficulty swallowing. Pagka ho malala, yung marami yung pleural effusion, pwede ho mag-cause ng pressure sa esophagus. Mapupush ho kasi yung esophagus ng lungs. Hiccups, sinuko, pwede rin ho yung resulta ng pleural effusion. And meron hong changes in skin color. Minsan ho may karoon ng bluish discoloration ng skin. So, ang posible hong komplikasyon nito is pagka ho large or rapidly accumulating effusion, nakaka-restrict syempre ho ng lung expansion. So, mahihirapan hong huminga, lalo na kung marami ho yung tubig at mabilis dumami. Pleural infection. So, nai-infect ho ang fluid sa lungs. So, syempre ho, mas magre-result sa more serious condition. And of course, the risk of pneumonia increases if the pleural effusion is associated with underlying respiratory infection. Pulmonary fibrosis, chronic or recurrent na pleural effusion, magproproduce yan ng scarring or peklat. And cardiac complication, pwede hong magkomplikasyon yan sa puso.
nakaka-exacerbate ng sakit sa puso. Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 0998. Tanong ko lang po, nag-chemo po ako last week, pang 7 cycles. Hindi po matulog ng mahimbing. Pag nagising ako 2 a.m., hirap na ako matulog. Ano po kaya dapat akong gawin? Wala po ako bayad sa chemo dun sa PGH dahil senior ako at may PhilHealth. Sana matulungan niyo po ako. Okay, so kasi sa chemo, it can kill also the good cells, not only the cancer cell. So, syempre apektado ang liver nyo niyan. At ayun nga pag apektado ang liver and your good cells, mahirap pong matulog. And kadalasan ang cancer kahit na deadly, dahan-dahan lamang po yan. Kumbaga, killing us softly yan. But, kadalasan nang nakikimo, nadadali. Why? Sabihin na nating 60 to 70% ng nakikimo, napupulmonya po at ang ikinamamatay na bigla is pneumonia. So, ang dami na naming nakita, nagpakimo, kasi nga yun ang advice, so di sumunod naman. Minsan sa ospital pa lang, hindi pa nakakalabas, namatay na sa ospital, nagtagal na doon. Why? Sa ospital pa lang nagkapulmonya na immediately after the chemo. So, ang pneumonia deadly yan, mas bigla yan, acute, rather than yung ginagamot nyong cancer. Yung classmate namin sa high school, nung kinimo, breast cancer, lalo sa ospital pa lang, napadali na. Nananahimik naman nung hindi pa nagpapakimo. Yung anak niya, na nauna pa sa kanya, cervical cancer, ganun din Hindi na rin nakalabas after ng chemo. Tuloy-tuloy na nagpneumonia na. Yung family friend namin na ni-radiation therapy para sa goiter, hindi na rin nakalabas. Nagulat yung pamilya, anak, asawa, bigla na lang namatay. Ang cause, pneumonia din po. Kaya kami paulit-ulit po kami sa pneumonia. Ngayon pa lang sumikat si walking pneumonia. Sa amin ang tagal na naming alam na may walking pneumonia around. Nagtataka nga ako't walang nakakadiskubre. Sabi ko, hindi naman pwedeng magkamali yung aking stethoscope at yung pandinig ko. Talaga may naririnig akong crackles. Sa halos lahat ng pasyente, lalo na pag elderly and diabetic patient, pandemic and even after pandemic and even until now, So isa pa yan sa pinakamaraming cases ng pneumonia, yung mga nagkikimo. So hindi rin yan naiisip ng mga oncologists, Mag-asta sila mag-a-advise ng chemo, pero talagang nadadali, and usually ang nakakapagpadali is pneumonia, So tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Open kami even Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang magpalista kayo ahead. Ay ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maaagapan kung kayo ay may walking pneumonia. Sabayan na rin ninyo ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program. Kasi yan dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And katulad ngayon, extended po ang promo natin. So, libre pa rin free pa rin ang check-up. Samantalahin nyo na po, magpalista na po kayo. At limited lamang po itong ating extension. Hindi namin alam kung kailan. Basta marami pa ang nagte-text at nagko-call, pagbibigyan po namin kayo.
So, free pa rin ho ang urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and yung discounted promo package ho natin ng detox, blood cleansing, with or without vector scan. Mas malaki ho ang madi-discount ninyo compare sa original price. And our high-dose vitamin C, isa ho sa blood cleansing natin, yan ho ang naka-promo ngayon. I-prepaid nyo na ho yan para kahit magsara ho ang aming promo, naka-avail po kayo kahit later nyo na po gamitin. At yung prepaid nyo pong yan, wala hong expiration yan. Kahit after 1 year nyo pa ho yung gamitin, wala hong expiration yan. No? And this is transferable, so pwede nyo hong ipang regalo. So, paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat.